Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Proverbs chapter 30 verse 5. Blessed morning mga kating Jesus. Today is August 2, 2025 at ang aking napiling Bible verse sa araw na ito ay ang Proverbs chapter 30 verse 5. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong mga salita. Ang Bible verse na to para sa akin ay malapit sa aking puso. Dahil ito yung mga panahon na unang pasok pa lang ako sa Team Jesus Ministry. Totoo niyan, hindi ako naniniwala sa Panginoong Jesus noon. Sumali lang ako sa Team Jesus para sa mga palaro, sa mga pera. Yun lang talaga yung ano ko noon, nung unang pumasok ako. Pero habang tumatagal, habang nakikinig ako sa mga Bible study, weekly pa lang yung Bible study namin ng Saturday ng gabi. Maaga talaga ako kasi pag maaga ka, may bonus pa yun eh. So, maaga talaga ako, hindi ako umaabsent. Habang tumatagal, palalim ng palalim yung mga pag-aaral namin, nagbago yung pananaw ko. Kasi yung mga Bible study namin, kada linggo parang tungkol siya sa akin. Parang ako mismo yung kinakausap na talaga. Weekly. Hindi ko maintindihan. Pero, basta pagka mayroon kaming aral noon, parang sabi ko, ako na naman to. Ako na naman yung pinapatamaan dito. Doon ko naisip na siguro kinakausap na talaga ako ni Lord Jesus na lumapit ako sa Kanya. Napakadami ko kasing struggles talaga noon, lalo na sa mga pinansyal. Dahil dalawa yung anak ko, at nag-aaral na sila parehas at wala namang permanenteng trabaho ang asawa ko noon. Lagi kami nag-aaway, problema namin ng pera, mga masasakit na salita, talagang umabot kami sa puntong naghihiwalay. Pero nung pumasok ako sa Team Jesus at lumalim yung mga natutunan ko at ang pananampalataya ko, nagbago ang lahat. Isinuko ko sa Kanya yung mga problema ko, yung mga kasalanan ko. Nagsisi talaga ako na bakit ngayon lang, sana noon pa na lumapit ako. Nagsisi ako dahil buti ng Panginoong Jesus sa buhay ko. Napakadami ko palang dapat ipagpasalamat. Sinuko ko sa Kanya ang mga problema ko. Ibinigay ko sa Kanya yung mga alalahanin ko. Yung problema namin mag-asawa. Sa mga anak ko. Naging magagalitin kasi ako noon. Hindi ako naniniwala kasi, diba sabi nila pag nagdadasal ka, ibibigay niya. Pero ang dami-dami ko namang dinasal. Hindi naman niya binibigay. Nagtampo ako. Sabi ko, hindi man totoo si Jesus kasi bakit pag ako yung humihiling, hindi naman niya binibigay. Mali pala yun. Kasi hindi niya pala ibibigay yung isang bagay pag alam niyang masisira ka. Ibibigay niya yung mga kailangan mo. Hindi yung mga gusto mo. Kasi yung mga gusto mo, makamundo lang yun eh. Ang ibibigay niya sa'yo kung ano yung kailangan mo. Kung ano yung magpapayabong sa'yo. Hindi kung ano yung mga maglalayo sa'yo sa presensya niya. Kaya kung ano man yung mga problema mo, kapatid, ibigay mo lang kay Lord Jesus. Siya ang ating sandalan sa lahat ng oras. Ano mang pagsubok mo sa buhay,
Kaya mo yan lagpasan. Basta't maniwala ka lang na si Lord Jesus ang iyong kasama. Okay lang mamiyak. Tao lang tayo napapagod. Pero huwag tayong susuko. Dahil sa bandang huli, magugulat ka. Yung pinoproblema mo, nalagpasan mo na pala. At magugulat ka na, ganun lang pala yung sagot sa problema ko. Sobrang pag-aalala pa yung ibinuhos mo. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Kesa mag-alala ka at isipin kung ano pa yung mga dapat mong hindi naman inaalala, ubusin natin yung oras natin para maglingkod sa Panginoong Hesus. Ang ating buhay, ialay natin sa Kanya gaya ng pag-aalay niya sa buhay para matubos ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng kapayapaan. At kung sino ka man na nakikinig sa akin at katulad ko na nawawalan ng pag-asa noon, lumapit ka lang kay Lord Jesus. Regardless kung ano yung kasalanan mo, tatanggapin ka niya, open arms. Siya lang ang kaisa-isang taong tatanggapin tayo ng walang panghuhusga. Yayakapin at mamahalin ng walang pag-aalinlangan. Yun lamang mga ka-Team Jesus. Sana ay hinatutunan kayo sa aking testimony. God bless us and Jesus loves us. Bye-bye.